sa ating Health Watch, iba't ibang sakit na nauuso ngayong tag-ulan. Pero pinaalalahanan na rin ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa mga aksidente sa kalye na nangungunang sanhi raw ng pagkamatay ng mga bata. Narito ang report. Sa darating na pasukan, hindi lang mga sakit tulad ng dengue, diarrhea at trangkaso ang dapat na paghandaan ng mga magulang, maging ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Ayon sa pinakahuling tala ng Department of Health, aksidente ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga bata. At 6 kada 100,000 bata ang namamatay sa aksidente sa kalye kada taon. Number one cause of death for children 1 to 14 years old is car accidents. Oo, so talagang matindi. Kaya lang hindi alam ng mga tao yun eh. So kailangan ipaalam natin yun. Sa tala naman ng Safe Kids Philippines, 35,000 bata ang naaksidente sa daan kada taon. At karamihan sa kanila, galing sa mahihirap na pamilya. Sa Philippine Orthopedic Center, marami pa ring bata ang nakakonfine kahit nalalapit na ang pasukan. Dito sa children's ward, ang pinaka-common dito vehicular accident. At the same time, yung mga waveboard injuries na komplikado o yung mga kinailangan operahan. Tulad ni Francis, 7 taong gulang, grade 2 na sana siya sa pasukan. Pero sa lala ng pinsalang kanyang tinamo, baka hindi na muna siya makapasok sa eskwelahan. Nakaangkas po siya sa motor ng papa niya sa likuran po. Binangga po ng motor na single. Samantala, madidiri naman ang pagpasok ng magkaibigang King at Carlo. Kasalukuyan nagpapagaling ang dalawa matapos maaksidente sa larong waveboarding noong bakasyon. Kaya naman para masigurong ligtas ang mga kabataang magbabalik eskwela, kabi-kabila ang paalala para sa mas ligtas na kalsada. Noong nakaraang buwan, dumalaw pa sa bansa ang Hollywood star na si Michelle Yeoh bilang Global Ambassador ng Make Roads Safe campaign na mahagi siya ng helmet sa mga kabataan. Ang MMDA magpapakalat ng mga enforcers para maglinis ng mga sidewalk, ayusin ng mga street safety signs at gabayan ng mga batang tatawid sa daan. Pag ganitong mga panahon, nagdadagdag po tayo ng concentration sa ating mga eskwelahan upang magabayan ang ating mga mag-aaral. At the same time, pati na rin yung ating mga motorista. Pinapayuhan din nila mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Mainam kung ihahatid ang mga ito hanggang makarating sa paaralan. Kung di kinakailangan, huwag nang pasakayin ng mga bata sa motorsiklo. At siguraduhin hindi overcrowded ang school service na sasakyan ng inyong mga anak. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.